Magandang gabi po, mga minamahal. Muli, ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Absalom Rabadon Jr. Patuloy po na ipinapangaral ang Ebanghelyo ni San Juan. Nawa po kayo sa gabing ito ay nasa mabuting kalusugan at malayo nawa sa kapahamakan at palaging gumagabay ang Panginoong Diyos at pagpapala nawa ang inyong matatanggap habang kayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ang ating tatalakayin sa ngayon ay sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 5, versikulo 20 hanggang 30. At atin pong babasahin, sapagkat sinisinta ng Ama ang Anak at sa Kanya ipinakikita ang lahat ng mga bagay na Kanyang ginagawa at lalong dakilang mga bagay na Kanyang gawa kaysa mga ito ang sa Kanya ipakikita niya upang kayo'y magsipang gilalas. Sapagkat kung papaanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng Anak ang Kanyang mga ibigin. Sapagkat ang Ama ay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol, upang papurihan ng lahat ang Anak na gaya rin ng kanilang pagpapapuri sa Ama. Ang hindi nagpapapuri sa Anak ay hindi nagpapapuri sa Ama na sa Kanya'y nagsugo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na marinig ng mga patay ang tinig ng Diyos. At ang mga karinig ay mga bubuhay, sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa Kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang Anak na magkaroon ng buhay sa Kanyang sarili. At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol sapagkat siya ay anak ng tao. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng Kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking naririnig, at ang paghatol ko'y matuwid, sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyong nagsugo sa akin. Mga minamahal, itong pangangaral ng Panginoong Jesucristo ayon sa Ebanghelyo ni San Juan ay sa kapanahonan po ito ng unang siglo, first century, more or less 30 AD.
Nangaral ang Panginoon Kristo upang ipaalam sa sambahayan ng Israel na papanumbalikin sila sa Diyos dahil ang sambahayan ni Israel ay tumalikod. Bagamat sa kanilang sarili ay hindi sila nagkasala sa Diyos, ngunit nakita ng Diyos na lalong naligaw ng landas ang sambahayan ni Israel. Kaya isinugo ng Ama ang anak na si Jesus upang ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan, ang pagliligtas sa sambahayan ni Israel, at ang pagpanumbalik sa kanila sa magitan ng bautismo ni San Juan, pagsisihan ng sambahayan ni Israel ang kanilang mga kasalanan at patawarin sila ng Diyos. Kaya sabi nga ng Panginoong Hesus sa versikulo 20, sapagkat sinisinta ng Ama ang anak at sa Kanya'y ipinakikita ang lahat ng mga bagay na Kanyang ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa mga ito ang sa Kanya'y ipinakikita niya upang kayo'y magsipang gilalas. Habang nangaral ang Panginoong Jesucristo, ay kasama niya ang Diyos Ama na nanahan sa Kanyang katawan. Kaya lubos na nakapaggawa ng mga himala at nagpapagaling ng mga may sakit si Jesus. Dahil ayon sa Panginoong Hesus, sa Juan Kapitulo 3, versikulo 35, sinisinta ng Ama ang anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Gayon din sa Mateo 28:18, at lumapit si Jesus sa kanila at sila ay kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So, tingnan nyo na lang kung gaano ka makapangyarihan ang anak ng Diyos na si Jesus. Lahat ng kapangyarihan ng Diyos Ama ay ibinigay sa Kanya. Kapangyarihan ng Ama sa langit at kapangyarihan ng Ama sa ibabaw ng lupa ay lahat ibinigay kay Jesus. Paano ito ibinigay? Tinahanan ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ang katawan ng kanyang anak upang ito'y magiging templo, magiging katawan ng Diyos sa langit at sa lupa. Kaya ang taong si Jesus ay templo ng Diyos. Kaya si Jesus ay nagiging Panginoon at Kristo. Kaya Panginoon dahil ang Diyos Ama na siyang Panginoon ay tumahan sa Kanya. Kaya siya ay Kristo dahil si Jesus sa katawang tao ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ay anak ng Diyos, siya ay katawan ng Diyos, siya ay kordero ng Diyos, at siya ang templo ng Diyos. So lahat ng kapangyarihan ay ibinigay kay Jesus. Kaya siya ay Panginoon. Ibig sabihin, ang Panginoong Diyos Ama na nasa loob ng katawan ni Jesus ang siyang tunay na Diyos. Si Jesus na anak ng Diyos bilang tao
ay hindi Diyos, kung hindi siya ay anak ng Diyos. Hindi po siya Diyos anak. Dahil ang Diyos ay hindi tao. Ang Diyos ay espiritu, at ang espiritu ay walang laman at buto. Hindi katulad ni Jesus na tao, anak ni Mariang Birhen, at sa edad 30 ay ginawang Panginoon at Kristo, dahil ang Panginoon ay tumira sa katawan ni Jesucristo. Kaya siya naging Kristo dahil sa tinatawag siya na Mesiyas, tinatawag siya na anak ng Diyos, tinatawag siya na kordero ng Diyos, tinatawag siya na templo ng Diyos. Kaya ang katawan ni Jesus ay nagiging katawan ng Diyos Ama sa lupa, kasi ito'y kanyang ginawang templo. Kaya sinasabi ng Panginoon Jesucristo ng lahat ng kapamahalaan ay ibinigay sa Kanya. Pamamahala sa buong kalangitan at pamamahala sa buong kalupaan. Kaya siya, lahat ng kapamahalaan, lahat ng kapangyarihan ay nasa kay Jesucristo, dahil ang Diyos Ama ay tumatahan sa kanyang katawan. Hindi ito alam ng mga Israelita. Habang kinakausap nila si Jesus, ang pagkakilala nila kay Jesus, siya ay anak ni Maria at ni Jose. Tao katulad nila. Ngunit ayaw nilang maniwala na si Jesus ay kanilang Mesiyas. Kaya ipinapangaral ni Jesucristo ang kapatawaran ng mga kasalanan kung ang Israel ay manumbalik sa Diyos at kilalanin nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya gumagawa ng mga himala si Jesus upang, sabi rito sa versikulo 20, sapagkat sinisinta ng Ama ang anak at sa Kanya ipinakikita ang lahat ng mga bagay na Kanyang ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa mga ito ang sa Kanya'y ipakikita niya, upang kayo'y magsipanggilalas. Upang maniwala daw sila sa kapangyarihan ni Jesus na siya ay isinugo ng Ama upang sila ay panumbalikin sa Diyos at patawarin sila sa kanilang mga kasalanan. At dito sa versikulo 21, sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang kanyang mga ibigin. So dahil makapangyarihan ang Diyos Ama, ang sabi ni Jesus, ay kayang buhayin ng Diyos Ama ang mga patay. At dahil ang Diyos Ama ay nakatira sa katawan ni Jesus, ang kapangyarihan ng Ama ay ibinigay kay Jesus, kaya ang sabi rito ay kaya rin naman ni Jesus na bumuhay ng mga patay kung sino ang kanyang ibig buhayin. Kaya mga minamahal, sa versikulo 22, sapagkat ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. So habang nangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan ang Panginoong Hesus, ay kasama ng
kapangyarihan na ibinigay sa kanya ay siya ang hukom. Siya ang tagahatol ng lahat ng mga tao, buhay man o patay. Dahil ibinigay ng Ama ang karapatan sa anak upang hatulan ang mga tao, lihim man o tambad, patay o buhay. Ang paghatol ay nasa kay Hesu Kristo. At sa versikulo 23, upang papurihan ng lahat ang anak, na gaya rin ng kanilang pagpupuri sa Ama, ang hindi nagpapapuri sa anak ay hindi nagpapapuri sa Ama, na sa kanya'y nagsugo. Kaya, mga minamahal, ang pangaral ng Panginoong Kristo sa mga Hudyo ay upang papurihan siya bilang anak ng Diyos. Upang kung kilalanin nila na Jesucristo ay anak ng Diyos na isinugo ng Ama, upang sila ay iligtas sa kalulatian ng Ama, ay dapat nilang kung papaano nila pinapapurihan ang Diyos Ama, ay narapat din na kanilang papupurihan ang anak. Ngunit hindi ganun ang ginagawa ng mga Israelita. Bagkus inakusahan pa nila si Jesus na namumusong. Dahil sa ipinapakilala ni Jesus na ang Diyos ay kanyang Ama. Kaya nagagalit sa kanya ang mga Israelita. Kasi hindi naman alam ng mga Israelita na ang Diyos Ama ay nanahan sa loob ng katawan ni Hesu Kristo. At sa versikulo 24, patuloy pa rin na nagpatotoo si Jesus. Ang sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Ang ibig sabihin, mga minamahal, na kapag kanilang sampalatayanan ang salita ni Jesus, na pag sinabi ni Jesus na kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, kung kayo sumampalataya sa aking salita, ay matanggap nga ninyo ang buhay na walang hanggan at hindi na kayo magkaroon ng parusang kamatayan. Sa versikulo 51 ng Juan Kapitulo 8, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung sino man ang tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakita magpakailanman ng kamatayan. At sa Juan 20:31, ngunit ang mga ito ay nangasusulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Kaya ang pangalan ng Panginoon Kristo ay sampalatayanan ang kanyang pangalan. Na siya ay paniwalaan, na siya ay Mesiyas, Panginoon at tagapagligtas ng Israel. Patawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Manumbalik lamang sila sa Diyos
sa pamamagitan ng pagkilala at pagtanggap sa pangalan ni Jesus na siya ay anak ng Diyos, isinugo ng Diyos at tagapagligtas at Panginoon ng buong Israel. Ngunit, ayaw pa ring maniwala, mga minamahal, ng mga Israelita. Kasi hindi naman talaga nila matanggap na ang taong si Jesus ay Panginoon at tagapagligtas. Dahil kilala kasi nila ang ina ni Jesus na si Santa Maria at ang ama ni Jesus na si Jose na isang karpintero. Kaya hindi nila kayang tanggapin. Kaya ang pag-akala nila kay Jesus, ito ay nililinlang sila. Kaya inakusahan nila si Jesus ng pamumusong. Ayaw nilang maniwala na siya ay sinugo ng Ama. Kahit na anong pagpatutuo ni Jesucristo sa kanila. Pinapagaling ni Jesus ang mga may sakit. Pinapanumbalik niya ang paningin ng mga bulag. Pinapalakad niya ang mga pilay. Ibinabalik niya ang mga pandinig ng mga bingi. Pero inaakusahan pa nila si Jesus na may espiritu ng demonyo. Ayaw talaga nilang paniwalaan, mga minamahal. Kaya dahil dito, ipagpatuloy natin ang versikulo 25, Juan 5:25, katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay. Naririnig ng mga Israelita, ng mga Hudyo, ang tinig ni Jesus. Ngunit ayaw nilang paniwalaan si Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating na ang panahon at ngayon na nga na marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay. Bakit hindi nila paniwalaan si Jesus na siya ay kanilang Mesiyas? Dahil ang mga Israelita ay nagpatuloy sa kanilang mga kasalanan. Ayaw nilang magbagong buhay. Sila ay namumuhay sa kalayawan. Nang sabi nga ng Biblia, ang tao na namumuhay at nagpakabuyo sa kalayawan, bagamat buhay ay patay. Kaya nga sinabi ni Jesus, dahil ako'y nandito, ipinarinig ko sa inyo ang aking tinig, na siyang tinig ng Diyos Ama, upang kung sumampalataya kayo sa aking salita, bagamat kayo ay patay, ngunit kayo ay mabubuhay. Na ibig sabihin, na pariwara na sa kasalanan ang mga Israelita dahil patuloy ang kanilang pagtalikod sa Diyos. Nanatili sila sa kautusan ni Moises. Ayaw nilang buksan ang kanilang mga puso at mga isipan na nagkaroon na ng pagbabago. Ang pangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan ay marinig nila ang Ebanghelyo ng kapatawaran ng kasalanan. Ang kapatawaran ng kasalanan na hindi na ayon doon
sa kautusan ni Moises na mag-alay lamang sila ng kordero at ihandog nila sa Diyos. Ayon sa kautusan ni Moises, absuelto na sila sa kanilang kasalanan. Taon-taon po ginagawa ng mga Israelita ang ganoon klaseng seremonyas. Ngunit hindi na po ito nagustuhan ng Diyos Ama. Kaya gumawa na mismo siya ng bagong kautusan na kailangang tapusin na ang pag-alay ng mga kordero ayon sa kautusan ni Moises. Ang huling alay ay mismo ang anak ng Diyos na siyang kordero ng Diyos. Pinakahuling alay sa kondisyon na kung sumampalataya sila sa pangaral ng Ebanghelyo na si Jesucristo ay anak ng Diyos at siya ay pinadala ng Diyos Ama, isinugo sa sambahayan ni Israel upang magbagong buhay na sila at paniwalaan siya, sampalatayanan si Jesus na Panginoon at tagapagligtas, sila ay makapanumbalik sa Diyos at patawarin silang lahat sa kanilang mga kasalanan. Ngunit sadyang matigas ang puso ng mga Israelita. Ayaw nilang paniwalaan na si Jesus ay pinadala ng Diyos Ama, isinugo sa kanila upang magiging tagapagligtas bilang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Kaya dito sa versikulo 26, sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din naman pinagkalooban niyang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. At sa versikulo 27, at binigyan niya siya ng kapamalaang makahatol sapagkat siya'y anak ng tao. So dahil sa ayaw sumampalataya ng mga Israelita kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ibinigay ang buong karapatan kay Jesucristo na magiging hukom sa sambahayan ni Israel. Siya ay binigyan ng karapatan na maghatol sa lahat ng mga tao, buhay man o mga patay. Kaya dito sa versikulo 28, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras ng lahat ng nangasalibingan ay makarinig ng kanyang tinig at magsilabas ang mga nagsisigawa ng mabuti at sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli ng paghatol. Hindi ako makagawa ng anuman sa aking sarili, humahatol ako ayon sa aking narinig, at ang paghatol ko ay matuwid sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Kaya nagbabala ang Panginoong Jesucristo na binigyan siya ng karapatan na humatol sa buong sanlibutan, buhay man o patay. At sa kanyang paghatol, ang mga patay ay kanyang ibabangon muli. At ang paghatol na ito ay sa versikulo 29, at magsilabas ang mga magsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Yun daw sumampalataya kay Jesus na siya ay Panginoon at tagapagligtas. Ang buong sambahayan ng Israel binigyan ng pagkakataon na tumalikod sa kanilang kasalanan upang
kung sakali man na sila ay mamatay at nagbagong buhay sila bago sila mamatay, ibangon sila muli mula sa mga patay at bigyan sila ng buhay na walang hanggan. Ngunit, ang mga Israelita na ayaw tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at nagpatuloy sa kanilang gawaing masama, ang sabi ni Jesus, ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ito po ang paghatol na kung saan ang kaluluwa ng tao ay buhayin muli at itapon sa dagat-dagatang apoy. Parusang masaklap dahil nakababad doon sa dagat-dagatang apoy. Ganun din po sa atin, mga minamahal. Ang patuloy na pangaral ng Ebanghelyo upang ang tao ay manumbalik sa Diyos. Patuloy pa rin ang pagmamahal ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya nga, kung papaanong binigyan ng pagkakataon ang mga Israelita upang magbagong buhay, ganun din po tayo, mga minamahal. Dahil nagbigay na ng babala ang Panginoong Diyos Ama na ang kanyang anak na si Jesucristo ay magiging tagahatol, magiging hukom pagdating ng panahon. May karapatan si Jesus na buhayin muli ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa kanyang pangalan at sila'y ibangon muli mula sa mga patay upang bigyan ng buhay na walang hanggan kapiling ng Diyos sa sangkalangitan. Ngunit ang mga tao, Hudyo o Hintil, kung sila ay patuloy na mamumuhay sa kanilang kasalanan, pagdating ng araw ng paghukom, sila ay ibulid sa impyerno na siyang dagat-dagatang apoy. Papaano natin malaman to, mga minamahal? Kailangan ang tao ay humiwalay sa buhay ng pagkaguyo sa kalayawan. Sa unang Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 6, ito ang ating mababasa. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan bagabat buhay ay patay. Para ito sa kasalukuyang mga tao na nabubuhay sa mundo sa ngayon. Nang sabi ng Biblia, kahit sila ay buhay ngayon, ngunit sila ay nagpakabuyo sa kalayawan, gawaing sanlibutan, bagamat sila ay buhay pa, patay na sila sa Panginoon dahil sa kanilang kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At kung darating ang Panginoong Jesucristo, ang lahat ng mga tao na hindi nakapagbagong buhay, hindi nakahiwalay sa mga bisyo, sa mga kalayawan, sila inihanda sa kanila ang kahatulan. Hindi sila makakapasok sa kaharian ng langit. Yan po ang sinabi sa Galatia Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21. Ito po ang mga bisyo
at mga kalayawan na gawain ng mga tao ngayon na mga buhay pa na dapat itigil na nila upang makapasok sila sa kaharian ng langit. Ito ang sinabi ng Biblia sa mga tao na namumuhay pa sa bisyo, sa kalayawan. Galatia 5:19 hanggang 21. Ito ang mga gawaing makalaman, makasanlibutan. At hayag ang mga gawa ng laman. Ito ang mga bisyo. Sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito po ay mga rebulto, mga false Christ. Yung mga Kristo na mga rebulto, false Christ po ang tawag dyan. Diyos-Diyosan po yan. Dahil kung kinikilala ng mga Roman Catholic Church members na si Jesucristo ay Diyos, ngunit pinalitan nila si Jesucristo na nasa langit ngayon ng imahe ng rebulto na yun nga ang kanilang pinoprosesyon, yan po ay Diyos-Diyosan. Mga minamahal, kailangan po humiwalay na po kayo. Dahil ang pagsilbi sa Diyos-Diyosan, yan po ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kahit sabihin ninyo na hindi ninyo sinasamba, pero ipinagbawal po ang paggamit ng mga rebulto. False Christ po ang tawag dyan. Bulaang Kristo po ang tawag niyan. Dahil rebulto po yan, hindi po yan buhay na tao. Yan po ay walang buhay. Walang buhay po yan. Rebulto nga eh. May mata, hindi makakita. May ilong, hindi makahinga. May bibig, hindi makapagsalita. May paa, hindi makalakad. Kaya nga pinoprosesyon ninyo, binubuhat yan eh. So, pakinggan po ninyo ang pangaral ng Ebanghelyo. Habang nabubuhay pa kayo sa ngayon, mga minamahal kong mga kapatid na nasa Roman Catholic Church, isa po sa mga gawain na mapuntang impyerno ang tao ay kung siya ay magpatuloy sa pagsilbi sa mga rebulto. Imahin ni Jesus. May mata, hindi makakita. May ilong, hindi makahinga. May bibig, hindi makapagsalita. May tainga, hindi makarinig. May paa, hindi makalakad. May mga kamay, hindi makakahawak. Kung itulak mo nga yan, tumba yan eh. Yan po ang rebulto. Wala pong kapangyarihan yan. Bawal po yan. Bawal po. So, isa sa mga gawain ng tao na nagpakabuyo sa mundong gawain ay ang pagsilbi sa mga rebulto o Diyos-Diyosan. Ano pa? Sabi rito, pangkukulam, mga pagtataniman, ibig sabihin mga paghiganti, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkabaha-bahagi, mga maling panampalataya, yung Diyos-Diyosan, rebulto, maling panampalataya po yan. Mga panaghilian, jealousy, mga paglalasing, yan, mga lasinggo. Panahon na, magbago na po kayo. Mga kalayawan, bisyo, at ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay nito, ay aking pinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos. Ito po ay salita ng Diyos na ipinahayag ng Panginoong Hesus kay Apostoles San Pablo.
Kaya nga ang sabi, ang dumirinig sa aking salita, ibig sabihin, ang salitang pinapangaral sa Biblia, kung ano ang pinagbawal ay kailangan huwag gawin at dapat iwasan na. Ihinto na, mga minamahal. Dahil kung abutan kayo, na buhay pa, pagdating ni Jesucristo, hindi na kayo makapagsisisi pa. Huli na ang lahat. At kung kayo na may namatay, bago dumating si Jesucristo, ngunit namuhay kayo sa kalayuan, lahat ng mga ipinagbawal ni Jesucristo ay inyong ginagawa. Bubuhayin kayo upang hatulan at ibulid doon sa dagat-dagatang apoy. Mga minamahal, panahon na, mga minamahal. Magkaisa tayo na ating sampalatayanan ang salita ni Jesucristo na siyang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya ang sabi ni Jesucristo sa Juan Kapitulo 5, versikulo 28 hanggang 29, huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras ng lahat na nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na manguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ano ang hatol para sa masama? Pagkabulid po sa impyerno na tinatawag na dagat-dagatang apoy. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Harabalon Jr. Patuloy na ipinangaral ang ebanghelyo ni Juan na kapahayagan ng Panginoong Hesus upang iligtas ka at ako at ating mga pamilya at para sa lahat na kumikilala sa salita ng Diyos. Kung ano ang pinagbawal ng Biblia na siyang tinig ng Diyos ay tumigil na po, stop na po, lalo na sa pagsilbi sa mga rebulto na mga bulaang Kristo. Good evening. Praise God. Hallelujah. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. God bless us all.